sa mga komplikadong serye ng pangungusap. Ginagamit din ang tudokuwit sa isang serye na lubhang komplikado at kinapapalooban ng maraming bantas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Binibining Jasmine Punyon at narito po ako ngayon upang italakay sa inyo at magbigay ng isang halimbawa sa tuldok-kuwit na kung saan ginagamit ito sa mga komplikadong serye ng pangungusap. So ito ang isa sa pinaka mahalagang halimbawa ng tuldok-kuwit na kung saan ginagamit sa mga komplikadong serye ng pangungusap. Noong 2008 taon, naitala sa rehiyong 4 ang pinakamaraming namatay dahil sa panganganak. May bilang sa panganganak na 232. Tapos pagkatapos niyan, dyan mo ilagay ang tuldok-kuwit at ang kasunod niyan ay ang pangungusap na kaugnay lamang sa unang pangungusap. Ang sumunod ay rehiyong 7 na kung saan may bilang na 181. Tapos, lagyan mo na naman ng tuldok-kuwit at isunod ang pangungusap na pangatlo na may kaugnay. Tapos, ang pangungusap na pangatlo ay ang NCR rehiyon na may bilang na 176 na namatay dahil sa panganganak. At ang panghuli, lagyan mo pa din ng tuldok-kuwit na kung saan ang panghuling pangungusap ay at ang rehiyon na 3 na kung saan may bilang na 166 na namatay dahil sa panganganak. Ang tuldok-kuwit ay ginagamit sa isang ideya na upang maisulat ang isang ideya o isang pangungusap na mapadali ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Ayun lamang. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Sarah D. Sampilo at ngayon ay magbabahagi ulit ako ng isa pang halimbawa tungkol sa tuldok-kuwit bago ang pang-abay. Ngayon ang halimbawang ito ay nais ni Karen na bumili ng sarili niyang kotse, sa gayon, sinisimula na niya ngayong mag-ipon. Ang halimbawang ito ay gumagamit ng tuldok-kuwit upang maghiwalay ng magkaugnay na pangungusap. Ang unang pangungusap ay nais ni Karen na bumili ng sarili niyang kotse. Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag ng isang hangarin o layunin ni Karen. Ang pangalawang pangungusap ay sa gayon, sinisimulan na niya ngayong mag-ipon. Ang pang-abay na sa gayon ay nag-uugnay sa dalawang pangungusap at nagpapahiwatig na ang aksyon na ginagawa ni Karen kung saan ang pag-iipon ay direktang nauugnay sa kanyang layunin na bumili ng sarili niyang kotse. Kaya ang tuldok-kuwit at ang pang-abay na sa gayon ay nagbibigay diin sa ugnayan ng dalawang pangungusap at nagpapakita na ang pangalawang pangungusap ay isang resulta o kasunod na aksyon mula sa unang pangungusap. Yan lamang po at maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang aking tatalakayin ngayon ay ang paglalagay ng tuldok-kuwit bago ang pang-abay. Naglalagay ng tuldok-kuwit bago ang pang-abay na katulad ng sa makatuwid, gayon, bagkus, at sa halip at iba pa na kapag nag-uugnay ng dalawang sugnay na napag-iisa. Halimbawa, kailangan mong turuang makipagkapwa ang iyong kapatid sa halip na ipagtanggol mo pa sa mga nabubeset na kamag-aral. Mapapansin natin dito sa ating halimbawa na may dalawang sugnay. Ang sugnay pala ay may panaguri at simuno. Mapapansin natin dito na sa unang sugnay ay kailangan mong turuang makipagkapwa ang iyong kapatid. At sa ikalawang sugnay naman ay sa halip na ipagtatanggol mo pa sa mga nabubeset na kamag-aral. Mapapansin natin na sa unang sugnay, ang sa katapusan ng unang sugnay ay nilalagyan natin ng tuldok-kuwit.
At ang kasunod nito ay ang pang-abay na sa halip. Yan ang halimbawa ng bago ang pang-abay. Nilalagyan natin ng tuldo-kuwit ang unang sugnay at isinusunod ang ikalawang sugnay na may pang-abay upang maiugnay natin ang dalawang sugnay at ito'y ating mapag-isa. Ikalawang halimbawa. Hindi malinaw para sa mga bagong mag-aaral ang alituntunin sa wastong pananamit. Sa makatuwid, kailangang ipaliwanag ng mabuti ng mga guro sa kanilang klase ang tungkol dito. Mapapansin naman natin sa ikalawang halimbawa na may dalawang sugnay. Ang unang sugnay ay hindi malinaw para sa mga bagong mag-aaral ang alituntunin sa wastong pananamit. At ang ikalawang sugnay ay sa makatuwid, kailangang ipaliwanag ng mabuti ng mga guro sa kanilang klase ang tungkol dito. Mapapansin natin na bago ang pang-abay ay nilalagyan ng tuldo-kuwit ang hulihan ng unang sugnay. At isinusunod ang ikalawang sugnay na may pang-abay. Kung sa gayon, maiugnay natin ang dalawang sugnay at ito'y ating mapag-iisa. Ang tuldok at kuwit ay may simbolo na ginagamit sa pagsusulat na magbibigay ng istruktura at kalinawan sa mga pangungusap. So, ang tuldok naman ay ginagamit dito sa mga dulo ng isang pangungusap na nagtatapos ng isang idea o kaisipan. So, bali ang tuldok naman ay ginagamit sa hulihan ng ating pangungusap. So, bali, maggamatag mga sentence, so bali, ang tuldok na ginagamit natin ay ginagamit ito sa hulihan na nagbibigay ng ating idea o kaisipan. So, bali, ang kuwit naman ay ginagamit para maghati ng mga idea sa loob ng isang pangusap na magtakda ng pagpapahinga at maghiwalayan ng mga item sa isang listahan. So, halimbawa naman sa akin, ginagamit ko ang aking telepono, kuwit, laptop, kuwit at iba pa para sa aking proyekto tuldok. So, ang paghiwalayan ng mga detalye ay isa namang itong ginagamit na nagbubuklod sa mga reference o pagbulag-bulagon ang mga sentence na ating ginagamit. So, bali naman, ang paghihiwalayan ng mga detalye ay ginagamit ng mga tuldok or kuwit upang paghiwalayin ang mga prehensya kapag ang isa or higit pa sa mga reprehensya ay may ibang bantas o panloob. For example naman, sa paghiwalayan ng mga detalye, sa halimbawa naman sa paghiwalay ng mga detalye, Sebastian kuwit or P tuldok or chob. So, bali bulag-bulag ang mga pangungusap na makapanloob sa ating ginagamit na tuldok, kuwit, or paghiwalayin ng mga detalye. Ng araw sa inyo lahat, ako po si Ruji Kilini at narito ako upang talakayin ang pangatlong paraan ng paggamit ng tuldok kuwit. Ang tuldok kuwit ay ginagamit upang paghiwalayin ang mga detalye. Ang paghiwalay ng mga referensya kapag ang isa o higit pa sa mga referensya ay may mga bantas na nakapaloob. Isang halimbawa nito ay ang sa Biblia. Kapag marami kang babasahin sa iba't ibang bersikulo, nilalagay ang tuldok kuwit pagkatapos o pagitan ng mga numero. Ang relasyon ng ibang bantas sa tuldok kuwit ay nagpapakita ito ng paghihiwalay o pagkakaiba ng mga ideya o salita sa isang pangungusap. Dahil may mga pagkakataon na nakapaloob ang tuldok kuwit sa iba pang bantas, katulad na lamang ng panipi, tuldok at iba pa.